Hi guys! So ngayon, may i-announce ako sa inyo. Kasi matagal na namin itong itinatago sa inyo. Kasi nga kahapon lang namin na-receive yung result. So ngayon, yung sasabihin ko sa inyo is about sa aking residence permit. So finally guys, na-approve yung aking residence permit. Valid siya ng 5 years. So yeah! Kasi guys, kung hindi na-approve yung permit ko, uwi talaga ako ng Pinas na hindi kasama si husband. Ay maiwan siya dito. And hindi na ako makapag-stay dito sa Netherlands kasi nga, wala na akong permit. So, kailangan ko talagang umuwi and mag-apply ulit ng visa. Kasi nga yung permit ko sa Latvia is expired na din. 1 year lang naman yun. Kaya, dito na kami nag-apply sa Netherlands. And, yeah. So, na-approve na yung aking permit. So, hinintay na lang namin yung isa pang letter na dumating para makapag book ng appointment sa IND. So, ayan. I'm so happy. We're so happy. Kaya deserve namin i-celebrate. Kaya pupunta kayo mamaya sa Eat All You Can para kumain. Excited na ako ma-receive ko yung yung card ko. Yung residence card, I mean. So, ayan. Maganda kasi nga, one time mo palang mag-apply dito sa Netherlands. Example, mag-apply ka ng residence permit dito sa Netherlands. Ang kinagandahan kasi nga, first time apply mo and then kapag ma-approve, 5 years agad yung binibigay sa'yo. Hindi tulad sa Latvia or di kaya sa ibang country is 1 year lang talaga yung binibigay. Pero sa Latvia, kasi nabalataan ko yung friend ko, diba, nag-apply siya ng first time. So, binigyan din siya ng 1 year. And then, pag-renew niya ng permit, second time, binigyan na siya ng 5 years. So, yun. Pero, yung sa Latvia naman, bago ka mag-apply ng permit, ang daming requirements. Isa din yung dapat may mapakita kang pera na nasa account mo, which is 11,000 euros. So, magkano yun in peso? Mga nasa 1 million siguro. Yun yung ipapakita mo sa bank account. Pero after nun, pwede mo nagastusin yung pera. Dito sa Netherlands, hindi ganyan. As long as meron kang stable job, and merong pera na pumapasok sa account mo, and na tawag nito, basta yung amount na sinasahod mo is doon sa hinihingin nilang minimum amount, ma-approve talaga yung permit mo. And isa din yung sa pinagbabasihan is yung genuine relationship. Kung tunay nga ba yung relationship nyo. Kasi yung iba, nag-a-apply sila para lang sa papel. Hindi naman talaga as in sila is in relationship. Kumbaga nagkasunduan. Ayan. Kaya strict dito kapag when it comes to relationship. Mabuti na nga lang, wala silang hininging any other requirements. Kasi kaladyoan, hiningin siya ng iba pang documents bago na-approve yung permit nila. So naghintay kami ng more than 6 months and approve. So hindi na kami pinapasa pa ng extra document, which is good. Kasi nga, and also, kunti lang din naman yung isinabit ko na documents. Kung ano lang yung hiningi, yun lang yung sinabit ko. So, ayan. And kaya guys, hindi kami nakakapunta ng Germany kasi nga, bawal akong lumabas ng Netherlands habang hinihintay ko yung result. Dati, kaya lang naman ako nakapunta ng Germany kasi nga, valid pa yung permit ko sa Latvia. Pero, nung na-expired na, hindi na ako pwede lumabas ng Netherlands. Kaya dito lang kami sa Netherlands bumabiyahe. Pagkatapos ko ma-receive yung permit ko, pwede na ulit ako pumunta ng Germany. Kahit saang Schengen country, pwede ko na siyang puntahan. Kasi nga meron akong permit. And alam niyo ba guys, yung about those endorsement sticker, di ba nung nakaraan, pumunta ko ng Amsterdam para kumuha ng sticker. Kasi nga, yung unang kinuha kong sticker, di ba lang siya, valid lang siya ng 3 months.
The endorsement sticker, my love, it's only 3 months, right? 6 months. Oh, 6 months? Oh, yeah, 6 months. Yung endorsement sticker na kinuha ko nung una is, 6 months. So, di ba, more than 6 months yung process ng permit ko. Kaya, kumuha ko ulit ng sticker 2 weeks bago mag-expire yung, yung result. Bago ko ma-receive yung, yung result ng application ng permit. So, nandito kami ngayon sa, sa all you can eat. Kasi kakain kami ng eat all you can. So guys, we already choose 8 types of food. So ito sila. So pag-apat lang kami na order, tapos unlimited na siya. So yun yung eat all you can nila. Excuse me, it's done. You need to send. You need to send. Yeah, you need to You need to send. send. Okay. Ayan, sinend ko lang. So, ayan guys. So, yung babayaran namin is, 33 euro per person. And long guys na chopstick ko. Chan. Hindi pa naman kayo marunong gumamit ng chopstick. So, ayan. I'm so excited kung ano nga ba yung food na in-order namin. So, ito na yung first na sinerve nila. Sushi. Yung sa ibabaw niya is fish. I choose that. You don't know how to use the chopstick. I'll teach you. They said, on your palm, this one must be, see? Yes. And you need to do it like this. Or maybe you need to do it like a fish ball. So possible. So it's yummy. Sabi nila, You need to try. para siyang yung isda na ginamit para siyang tuyo. So, ubos na. And then, mag-order kami ulit. Kasi nga, unlimited, di ba? Sayang yung binayad kung hindi kami kakain ng madami. It's done, and then we can order again. I think that yung drinks is hindi siya unlimited. This is not unlimited, no? I don't know. So yung iba pang mga menu na in-order namin is hindi pa siniserve. Nakakabitin naman yung siniserve nila pa isa-isa. Hindi ko alam kung ilang oras yung pwede yung pagkain. You should also ask me like what time is it? Huh? I don't know what time we need to what time is the in the time to eat. What? I mean Have time? I Have think time? so. I don't know, you need to ask. Wala naman ito nakalagay na kung meron bang limited yung pagkain. Kasi matagal kasi sila mag-serve eh. So ito yung name. Leso Oriental. Ito na guys yung iba pang sinerve nila. So ayan, tahong. Ito barbecue. So ito na guys, madami na silang sinerve. Ang lilit lang ng serving nila. Sakto lang talaga kapag hindi mo maubos, hindi ka mahirapan ubusin. Kasi nga, konti lang naman yung siniserve nila. And also, pwede ka naman umulit-ulit kung gusto mo pa. Wala pa. Diba? So yan, meron kami dito ng tahong. Try this nila. We still have the rice.
We still don't have the rice. Sarap ng tahong. First time to ni Asba nakakain ng tahong. It's your first time, right? Yes. It's yummy. You? No, I already eat that a lot in Philippines. And then, I will also try this kasi nga isa lang yung sinerve nila. Tapos, kapag gusto pa namin, example, maubos na to. Ano, kung gusto pa namin. So, open lang namin tong ano. And meron dito nakalagay na ayan. Tapos, pindutin mo lang ito. Para makapag-order ka pa ng another. Ito naman is fried chicken. Okay. Buang. Sauce. Barbecue. This one tastes different. This is beef. Ano? Kambing. It's a goat beef. This is a goat. Lamb. Lamb, yeah. Not goat. That's what you ordered, right? Which also small. Yeah. This one. So the soup is not yet here. So, tapos-sarap yung siniserve nila. Mag-price pa. Over here. Love, it's not. Ito yung. Love, this is the soup what you order? It's no soup. I don't know. Ito naman yung ano yung rice. Kasi wala siya yung kutsara. No kutsara. Rice na may salmon sa ibabaw. Okay. Paano ko ito kakainin yung rice ko ng kutsara? Bibili ka ni-request na kutsara. Sa gabal ng ano, chopstick. Like. Try this, babe. Meron din kami dito, noodles. Na merong, Ah, you get noodles. yeah, teriyaki. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, so this is what we ordered. We also have rice. I was thinking you order soup. Also, we Me don't too. have soup. I also think. Excuse me, can we get some more fish? Can we get some more cola? Yeah, only one. We put sarap. Can we ask for some spoon? Two. Humingi na kami ng kutsara kasi hindi namin ito makakain, mabagal kapag chopstick. So, ito yung pagkain.
Guys, maubos na naman yung in-order namin. So, ano pala guys, pwede pa kami mag-order ng iba pang menu. So, bali kapag every time na mag-order ka, apat na menu. Tapos later, Wait, four. pag natapos na, iba na naman. 4 each in a time. It's like that. Ah, okay. So, parang lahat pwede mo i-order. Pero apat-apat pang na ano. So, yun ba sis? Sure. Something else. Other menu guys. Look at this. And then, try natin ito isa. Natapos na kami doon sa sa Eat All You Can. Naubos naman namin yung pagkain. Kasi nga, kapag hindi mo maubos yung pagkain, magbabayad ka. Like for example, kapag isang sushi na hindi mo naubos, ang hindi mo naubos, magbabayad ka ng 1 euro. Tapos kapag yung mga hot dishes is 2 euro. So, ayan. Ang nabayaran namin in total is 74 euro and 80 cents. Kasi ito si husband, nakala niya yung Pepsi is unlimited. Nag-order siya ng 2. Yung akin, isa lang. Pero, minamarnayan ko na siya kanina. Sabi ko, wag ka na mag-order kasi baka may bayad yung Pepsi. Baka 3 euro yung isa. Yung tama nga ko. 3 euro and 20 cents yung isang bote ng Pepsi. Kaya ayan. So full, it's hard to move. So, it's a nice experience. Actually, first time namin, ma-experience kaming dalawa. He always was thinking, and now go. But at least we already try. So, we already know how it is. And ngayon, pupunta kami ng Action. Even in Philippines, we was thinking to go, and then go, and then. Something like that. I think it's better when you just go and order normal food. Just already what you like, no? Yeah. Kasi hindi naman lahat ng sinerve nila is sobrang sarap. Ano lang, tama lang. More on sila, mga sweets. Tapos akala ko meron silang yung yung soup. Kaso yung soup na So it sinerve means nila we is- eat it 16 dishes. Yeah. 16 dishes. Yeah, we tried 16. That's why I'm so full. Oof. So 16 dishes. First round, we order 8 menu. Second round, 8 again. So ayan guys, kakatapos lang namin mag-shopping sa sa Action. And ngayon naman, papasok kami sa Jumbo. So ayan yung Jumbo. Tingnan nyo naman yung langit. Makulimlim. So this week, lang talaga, maulan. So ayan ang Jumbo. Not apple, see, Brianna? Yeah, so kukuha kami nito guys. Granite juice. So yan yung orange. Ito yung granite. Tadaan! Ayan siya. Malit lang yung kinuha namin kasi nga baka hindi maubos.